Sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling Kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, uumpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan, ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan-saan, lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, noong May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Inaalala po natin ang ating laging mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Bilang suporta sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at kaya nilang makipagkompetensya, hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po ang Pilyas. So ang mga Pilipino, dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan, mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd, yan proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kompleto ang kagamitan. At alam naman po natin ang buhay ng lahat ng educational system ay ang ating mga guro. Kaya tinitiyak natin na ang guro natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo
Kahit yung dati, yung sweldo, napapautang ang ating mga guro dahil hindi dumadating ng tamang panahon ng kanilang sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya ang ginawa natin, tiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na yon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break para naman ang ating mga guro na napakasipag na po ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayong taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon na cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati. Serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga lamang binuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up, libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pumunta ron po, magpa-check-up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo na 4 na bukas center. At kung pag-ausapan naman natin ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Kung pag-uusapan natin ang pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong buo. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panampanindigan ang ating mga karapatan. Dahil ang ating maliwanag na ang Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas at yan po ay ipaglalaban po natin. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman ay sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit ano pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ang Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang puwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Kaya po, sa puntong ito po, ay kailangan po ipaliwanag bakit ko po pinag-iisa-isa lahat itong mga programa at saka proyekto na ito. Para po makita po ninyo, alam nyo po, ang national government, ito po mga programa po namin. Ngunit, hindi po namin magagawa yan kung hindi namin kasama at hindi tumutulong sa atin ng una mga LGU, ng local government, yung mga mayor hanggang sa barangay captain. Kailangan magkasama talaga, kailangan ulit nagkakaisa. Pero doon sa malalaking bagay na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan, kailangan palitan ng batas, kanino tayo tatakbo? Tatakbo tayo sa mga legislator, tatakbo po tayo sa mga senador natin.
Kaya po, kahit nais natin ipatuloy ang ating mga magandang nagawa na. Ngunit, alam naman po natin ay walang katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko at ito po ay marami pang kailangang gawin. Nakakatuwa naman po na nasimulaan na natin. Marami na tayong mahalaga na proyekto at programa na nasimulaan na. Kaya nararamdaman na ng ating mga kababayan ang mas maganda na patakbo ng ating pamahalaan. Kailangan na kailangan hindi lamang natin ipagpatuloy ito, kung hindi palaguhin pa ito para lahat ng sektor ng ating lipunan ay ganun din, ay kasama, nagkakaisa at tumutulong. Ito po, kaya naman po, nandito po kami muli sa huling pagkakataon na iharap sa inyo ang ating mga senador. May harap sa inyo ang grupo na sa aming pananaw, ang pinakamagaling na dapat uupo sa Senado. Ang pinakamahusay na dapat umupo sa Senado. Ang pinaka nagmamahal sa bansa at sa taong bayan na dapat umupo sa Senado. Dahil kung titignan naman po, kilala naman po ninyo sila. Wala naman po rito na sinasabing baguhan. Lahat po, narinig nyo po ang kanilang nagsalita na po sila. Narinig nyo na po ang kanilang mga hangarin para sa ating mahal na Pilipinas. Ang kanilang nagawa na sa nakaraan. Ang kanilang nais gawin para pagandahin pa ang Pilipinas. Kaya po, hindi na po siguro kailangan ipagpaliwanag na mahaba dahil alam na po ninyo kung ano yung mga kakayahan nila. Tignan ninyo, karamihan po sa kanila, veterano sa Senado. Si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto, naging Senate President pa si Senator Tito Soto. Kalahati naman ng slate ay nasa dumaan ng mababang kapulungan. Kaya Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi po bagito. Kasanay na po. Apat naman ang nagsilbi sa kabinete. Ang inyong anak na DILG Secretary Benhur Abalos. Linagay po natin. Dahil alam naman po natin talagang siya ay nakakaunawa sa mga issue ng local government. Naging si Erwin Tulfo ay linagay din natin bilang DSWD. Ang ginawa lang po niya, nung pumasok siya sa DSWD, pinagpatuloy lang niya ang ginagawa niya sa buong buhay na. Tumulong sa mga maliliit, tumulong sa mga walang boses, tumulong sa mga nangangailangan. Si Senator Tolentino, namuno ng MMDA at binago po niya ang gawain ng MMDA, Metro Manila Development Authority po. Nakalagay po dyan, Metro Manila. Ngunit dahil sa kagandahan loob ng ating kaibigan ni Senator Tolentino, kahit po sa labas na ng Metro Manila, siya pinapunta po niya ang MMDA basta po makatulong. Yan po ang serbisyo. Ang isa pa po na nagsilbi bilang Presidential Assistant Rehabilitation and Recovery. Ito po ay binuo na ahensya para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Siya po ang namahala sa pagpatayo ng mga bahay. Siya po ang namahala sa paglagay ng mga kalsada, ng mga water system para makabalik sa normal na buhay ang mga tinamaan ng Yolanda. Ito po si Senator Ping Lacson. Bukod po sa Presidential Assistant, si Senator Ping Lacson naging Chief PNP po. Hepe ng buong PNP, lahat ng kapulisan po sa buong Pilipinas. Napakahirap po na trabaho. Ngunit, nakakita naman natin ang galing niya dahil nung siya ay nakaupo bilang Chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng pulis
ang pinakamataas na approval rating sa buong bansa. Hindi na po naulit yun ang ganong kataas na approval rating. Sa local government naman po, meron din po kaming gobernador. Governor Lapid ng Pampanga. Naging gobernador po. Malalaking probinsya po ito. At ang isa pang gobernador po, nakasama natin dito ngayon, ang naging governor ng Cavite. Alam na po niyan ninyo. Ay si Governor Bong Revilla, naging governor ng Cavite. Meron din tayong mayor, Abalos dito, sa Mandaluyong. Hindi ko na po kailangan ipaliwanag sa inyo. Si Senator Tolentino. Senator Tolentino naging city mayor po yan. City mayor naman po ng Tagaytay. At ang mayor ng pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas. Malapit lang sa atin yan. Dito, ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City. Ang mayor po, Mayor Abby Binay. Kami po na nasa local government noon, kinaiinggitan po namin ang Makati. Sabi namin, Makati napakalaki ng kanilang nakukolekta na buwis dahil malalaking korporasyon, nandun lahat. Malalaking negosyo, nandun lahat. Sabi ko, siguro, swerte ng mayor, marami siyang pera, wala siyang problema. Ngunit, ang ating Mayor Binay, ang ginawa niya, sa hawak niya na pondo, ginawa po niyang libre lahat ng benepisyo para sa mga matatanda, para sa mga may sakit, para sa mga bata, para sa mga PWD. Diyan po ang magandang ginawa ng ating mayor ng mayor ng lungsod ng Makati ay lahat ng kayang ibigay sa taong bayan ay kanyang ginawa at ibinigay. Sulat dito, Fighting Women of Alyansa. Meron po tayong palaban ng mga babae na kandidato. At sila naman, nandyan po si Senator Cayetano, si Mayor Binay, andyan din po si Congressman Villar. Tatlo po na kandidato namin na babae at makakatiyak po kayo dahil napakatapang po nitong mga ito. Makakatiyak po kayo. Lalo na ang ating mga kababaihan na meron laging boses para sa kababaihan sa Senado at merong magtatanggol sa karapatan ng ating kababaihan. Sa pagsulat naman ng mga gandang batas, apat po sa kanila ay abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Ang huhusay po lahat. At sila po ay marunong naintindihan po nila ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po dito sa pinanggalingan nila, kung hindi sa buong Pilipinas. Dahil kung saan-saan po, kung saan-saan sila pinanganak. At umpisan po natin, si Senator Manny Pacquiao, tiga Bukidnon, Sarangani, at saka Jensan. Si Erwin naman, ay lumaki sa Davao Oriental at saka sa Sulu dahil doon po nadestino yung kanyang ama na naging bayani rin ng ating bansa. Ang unang Vicente Soto, baka hindi nyo po alam, ang unang Vicente Soto ay ang unang senador na Soto. At siya po ay galing naman sa Cebu. Kaya makita mo po ninyo, si Camille Villar naman, ang kanyang mga ninuno ay galing po sa Iloilo. Mga kababayan, palagay ko naman sa aming pag-iikot, sa aming pagsasalita, sa kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang mga hangarin at pinapangarap para sa ating bansa, alam nyo na po na ang tinutunguan ng alyansa, ang kapayapaan, ang maging ligtas ang ating mga kababayan na magkaroon ng katarungan dito sa Pilipinas. Yan po ang aming ipaglalaban. Yan po, dito lang po makikita ang alyansa
na hindi nanggugulo. Ang nais nilang gawin pag upo nila sa Senado ay hindi manggulo, hindi magagawa ng mga problema, kung hindi maghahanap ng solusyon sa problema, magtrabaho ng tapat at mapag-aralan ng masinsinan kung ano ba ang dapat gawin para sa ating mga kababayan. Yan po ang alyansa. Kaya po, sa darating na Lunes, wag na po kayong magdalawang isip. Isipin po ninyo, ito ang pinagpipilian ninyo. Ang pinagpipilian ninyo ay dapat pipiliin po ninyo na iboboto ninyo ang alam ninyo ang makakatulong sa taong bayan. Ang magtutulungan sa lahat kahit na hindi ka partido sa politika, kahit na hindi kaibigan. Ngunit para sa ikabubuti ng Pilipinas, nandyan po ang alyansa. Kaya't sa Lunes po, sa Mayo 12, wag na po kayong mag-isip ng malalim. Basta tingnan ninyo, all the way alyansa!